Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi invited tayo sa wedding banquet. No? Sa parable of the wedding banquet. Invited tayo. So yung wedding banquet na yun, mangyayari yun sa heaven. So invited tayong lahat. Depende na lang sa atin kung a-attend tayo ng wedding banquet at nakadamit tayo ng proper attire. So, paano ba magkaroon ng proper attire para sa wedding banquet in heaven? Magkakaroon tayo ng proper attire, hihingin natin ang kapatawaran ni Jesus Christ para malinis tayo at para yung damit natin malinis dahil kay Jesus Christ. Matatanggal ang ating mga kasalanan kahit gaano pa tayo kadumi. Dahil kay Jesus Christ. Dahil sa Jesus Christ, nagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. At hindi siya prophet dahil si Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan. Walang prophet na nagpapatawad ng kasalanan. Kaya si Jesus, hindi siya prophet. He is God, King of Kings and Lord of Lords. At anak ni Almighty Father, only begotten Son, na kung sino man ang magtitiwala sa Kanya at magkakaroon ng panampalataya ay magkakaroon ng eternal life in heaven. Kaya lagi natin pupurihin si Almighty Father dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin. At si Jesus Christ, kahit na binigay sa Kanya ang power and authority ni Almighty Father, pinasasalamatan pa rin ni Jesus Christ at pinupuri niya si Almighty Father, ang tatay natin. Ganon ka-humble si Jesus Christ. Kaya gagayahin natin si Jesus Christ. So last time, no, ang pinasa natin was Daniel chapter 6. So yung itinapon sa lion's den si Daniel dahil maraming mga taong naiinggit sa kanya. Mga political leaders nainggit sa kanya dahil walang maling ginagawa. Si Daniel laging tama ang kanyang ginagawa dahil sinusunod niya si Almighty Father. Nakafocus lagi si Daniel kay Almighty Father. Kaya kung tayo, focus tayo kay Almighty Father, kay Jesus Christ, lahat ng gagawin din natin ay tama. Correct lagi. Sa paningin ni Almighty Father and Jesus Christ, at pag-correct yun, righteousness yun. Correct, righteousness, correctness, no? Kaya si King Darius, pinuri niya si Almighty Father. So, gaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi napahamak si Daniel, hindi siya kinain or kinagat ng lion. So, inaalaw ni Almighty Father yun, gaya na nangyari kay Shadrach, Meshach, and Abednego na inilagay sa blazing fire furnace. Si Daniel naman ay itinapon naman sa lion's den. Dahil yun sa mga taong naiinggit sa kanila. No? Doon sa Daniel chapter 5, may naiinggit kay Shadrach, Meshach, and Abednego. At dito naman sa Daniel chapter 6, ang naiinggit naman sa kanya ay yung mga political leaders. Daniel chapter 4 pala, sorry, yung kay Shadrach, Meshach, and Daniel chapter, sorry, ang dami na pala nating nabasa. Daniel chapter 3. Kasi yung Daniel chapter 5, yun yung writing on the wall. Si King Belshazzar. Tapos noon yung
nasa lion's den si Daniel sa Daniel chapter 6. Kaya kinaiinggitan yung mga followers of the Almighty Father and Jesus Christ kasi nabubuhay tayo para gawin ang tama, sundin ang ipinag-uutos sa atin ng tatay natin tsaka ni Jesus Christ. To live a godly life. At pag yung mga tao nakikita nila na iba tayo, bakit hindi sa atin nakikisama, sasabihin ng ibang tao, ay hindi siya nakikisama sa atin. Ano yan, nagmamalinis ba yan? Naiinggit yung mga tao, maghahanap tayo ng mali na gagawin yan, mga sasabihin niya na mali. Hahanapan natin ng butas yan. Ganun ang tao. Natural na ugali ng tao. Pero kung tayo ay binago ni Jesus Christ siya ni Almighty Father, yung puso natin mababago, mawawala sa atin yung mga ganong maling pag-iisip na maninirang puri ng tao. At ifo-focus ang ating goal kay Jesus Christ siya kay Almighty Father. So, yung nasa Daniel chapter 7, pinuri ni King Darius. Nag-aalala si King Darius dahil kung ano ang mangyari kay Daniel. Dahil alam ni King Darius na servant ni Almighty Father, si Daniel. Kaya yung mga naiinggit kay Daniel, ang ginawa ni King Darius, pinakain sa leon. Yung mga naiinggit kay Daniel, pati na yung kanilang asawa at mga anak, itinapon sa lion's den. So madami-daming tao yun na pinatapon sa lion's den. Kasi yung mga governors or political leaders, 120 yon. Kasama yung mga anak nila, tsaka asawa nila. Ang dami nun na kinain ng leon. So kaya ang nagbibigay ng justice sa atin, pag pinapersecute tayo ng tao, kinainisan tayo ng tao, tayong mga followers of Christ ang nagbibigay ng justice sa atin. Kahit wala tayong gawin sa ibang mga tao, si Almighty Father nagbibigay ng justice sa atin. Kaya, ang pagtitiwalaan natin, yung tatay natin. Hindi ba natin huwag natin sasabihin na, Lord, parusahan nyo sila, puksain nyo sila, lipulin nyo sila, ipadala ninyo yung apoy para masunog yung mga kumakalaban sa akin. Huwag ganon. Ayaw ni Almighty Father nun. Dahil si Almighty Father, gusto niya nagmamahalan ng kanyang mga anak para makita ng mga tao na yung kanyang mga anak ay katulad niya na marunong magmahal. At kay Almighty Father na yon, kung paparusahan niya yung mga tao na nagpa-persecute sa atin or nang-aalipusta sa atin or nangungutya sa atin or nagmamak sa atin. Basta tayo, patuloy tayo na mag-pray and read the Bible. Pero kung may mga brethren naman tayo na makita natin na mali ang kanilang ginagawa, pwede naman nating pagsabihan, no? With brotherly love, syempre. Or sisterly love. Pwede nating pagsabihan ng maayos. So dito na tayo sa Daniel chapter 7. Bago ko babasahin itong Daniel chapter 7, may nabasa ako or napanood ako sa FB, no? Sa Facebook may nabasa ako. Short reel siya. Na ano ito, babasahin ko na. Christian Academy siya graduate. Yung GPA niya mataas, 3.86.
GPA niya. Alam niyo yung GPA, yung grade niya. Christian Academy, no? Tapos, kumuha naman siya ng bachelor's degree in theology. So, yung GPA naman niya, 3.84. Mataas din. Tapos, nakagraduate na siya ng bachelor's in theology. Kumuha naman siya ng Master of Divinity. Ang GPA naman niya, 3.5. For a time, nag-lead siya, no? Nagpastor siya. Nag-share siya ng Word of God for a time. So, ang pinag-aralan niya, no? Nagkaroon pa siyang master's degree in divinity. Matataas ang grades niya. Pero currently, bartender siya. Iniwan niya lahat. Yung kanyang mga napag-aralan. Mas pinili niya maging bartender. Hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya. Kaya si Almighty Father, hindi siya nagtitiwala sa mga tao na nag-aral ng madaming pinag-aral tungkol sa Bible. Pumipili si Almighty Father ng mga taong simple lang para mag-share ng Word of God. Kaya tayong lahat, kahit hindi tayo nakatapos ng Master's in Divinity or Bachelor in Theology, pwede tayong mag-share ng Word of God. Hindi tumitingin si Almighty Father sa pinag-aralan. Dahil ang tutulong sa atin to understand the Bible is si Almighty Father through the power of the Holy Spirit. Pinapahiya ni Almighty Father yung mga nagyayabang. Hinahumble niya yung mga taong nagyayabang na mataas ang pinag-aralan ko sa Bible. Alam ko to na marami akong mga members, marami akong church na nailagay. Ayaw ni Almighty Father kasi gusto ni Almighty Father humble ang kanyang mga anak. Kaya hindi pumipili si Almighty Father ng mga tao na mataas ang pinag-aralan sa Bible. Kasi ang Bible, nakikipag-usap sa atin dito, si Almighty Father. Hindi ito matututunan sa Bible School. Matututunan lang natin ang Bible through the power of the Holy Spirit. Kasi wala namang degree yan. Wala namang pinag-aralan yan na kung makikita ninyo, no, sa Bible, yung mga nag-share sa Bible, nababasa natin naman nagte-testify about kay Jesus Christ, about sa kay Almighty Father. Di ba yung mga apostles ni Jesus Christ, ano yun, mga yun? Nakapag-aral ba yung mga yun? Hindi, di ba? So, anong ginawa nila? Nagtiwala sila kay Jesus Christ. Walang tigil ang pagpipray nila. At ang kanilang faith in Jesus Christ, hindi nawawala. Yun ang importante. Hindi sa kung ano ang pinag-aralan mo. Kung may doctorate ka man o hindi. Kagaya nga nito, no, itong taong to, meron nga siyang master's degree in divinity. Pero hindi niya ginamit. Hindi siya share ng Bible. Nag-bartend na lang siya. Alam niyo naman siguro kung ano yung bartender, di ba? Nagsaserve ng mga alcoholic beverages sa isang bar. Hindi dahil sa binababa natin yung trabaho niya, no? Kundi naiba yung kanyang way of life. Hindi na niya sinunod yung
yung kanyang mga natutunan sa Bible school, hindi niya nasinunod si Almighty Father. Mas pinili niya ang kanyang sarili. Kahit na napakatalino niya, ang taas ng mga grades niya. Kahit balibalik ta rin ang Bible, siguro alam niya. Pero huminto siya ng pagsiserve kay Almighty Father. Pero hindi natin alam, baka dumating ang panahon na bumalik siya kay Almighty Father. Kung gusto niyo makita, no? Meron siyang IG. Ang pangalan niya ay ecig.jpeg. Or i-search nyo sa Facebook yung Master in Divinity, tapos to bartending or bartender. Lalabas siya. Para makita nyo may totoong tao, baka kasi akala ninyo nag-invento lang. At meron siyang picture doon na may hawak siyang, na nag-share siya ng Word of God sa kanyang IG. At sinabi niya na toxic daw ang pagiging isang leader or pagiging isang pastor. Toxic daw, sabi niya. So wala sa pinag-aralan yun, kundi nasa puso, okay? Nasa puso natin na kakausapin tayo ni Almighty Father, igagayad niya tayo. Hindi kailangan na matalino ka. Dahil ang magbibigay sa atin ng knowledge and wisdom, si Almighty Father. Yung power niya. Para sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father at ni Jesus Christ. So basahin na natin itong Daniel chapter 7. So itong Daniel chapter 7 ito, meron itong kapareho ng mga pangyayari sa Book of Revelation. Nung binasa natin yung Book of Revelation, binanggitin natin itong Daniel chapter 7. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, sa buhay pa nito si Belshazzar, okay? Hindi pa siya namamatay dito, hindi pa niya nakikita yung writing on the wall, na hindi pa siya nakakakita ng kamay na may daliri na nagsusulat sa wall na Mene, Tekel, Parshin. So buhay pa dito si Belshazzar. Isinulat ito ni Daniel to testify kung ano ang kanyang naging vision. Kaya first year of Belshazzar, king of Babylon, unang taon pa lang ni Belshazzar na maghari sa Babylon nung nangyari itong Daniel chapter 7. Daniel had dream and visions passed through his mind as he was lying in bed. Habang nakahiga si Daniel sa kanyang kama, nagkaroon siya ng dream and vision. Di ba nabanggit ko sa inyo dati na minsan nakikipag-usap sa atin si Almighty Father through dreams. So may mga panaginip tayo na up to now, maaalala mo. Minsan weird yung panaginip mo. Maaalala mo, no? May ibig sabihin yun. So itong si Daniel, since he was chosen by the Almighty Father, binigyan siya ng dream ni Almighty Father. At yung vision na yon ay nakita niya sa kanyang mind habang nakahiga siya sa kanyang kama. He wrote down the substance of his dream. So sinulat niya para hindi niya makalimutan, and at the same time, para mabasa ng mga tao. So hanggang ngayon, nababasa natin, di ba? Ilang taon na ang nagdaan. So verse 2, Daniel said, in my vision at night, I looked, and there before me were the four winds of heaven, churning up the great sea. Sa vision ni Daniel, nakakita siya sa gabi, no? Nakita niya
were the four winds of heaven churning up the great sea. Ano yung four winds of heaven? Sa apat na sulok ng mundo, na nakakakita siya ng angel. Kasi the four winds of heaven, yung nabasa natin, ano? And his angels wind. Saan yung version? Made of wind. Tapos ang kanyang mga servants, made of fire. So, four winds of heaven. Apat na sulok ng mundo, may mga angels. Churning up the great sea. Four great beasts, each different from the others, came up out of the sea. Apat na great beasts, or apat na malalaking mga animals or hayop ang nakita ni Daniel sa kanyang vision, na lumabas galing sa dagat. So, yung apat na animals na yon ay magkakaiba ng itsura. Or iba-iba ang klase ng animals yung lumabas na nakita ni Daniel. Sa verse 4, the first was like a lion, and it had the wings of an eagle. I watched until its wings were torn off, and it was lifted from the ground so that it stood on 2 feet like a human being, and the mind of a human was given to it. So, alam na natin to, di ba? Ito yung, itong four beasts na to is four empires. Baka sabihin nyo, ang daming empire na dumating sa mundo. No? May magsasabi sa inyo, ang daming empire. May British Empire, Ottoman Empire, Han Dynasty. Ano pa ba yung mga dynasty? Mongol Dynasty, Umayyad Caliphate. Yon, mga kingdom or empire na lumabas sa mundo na to. Pero, itong apat na beasts na nag-symbolize ng empire ay mas kakaiba kumpara sa ibang mga lumabas na empire. Bakit sila kakaiba? Walang sasagot. Na. Kaya kakaiba kasi itong first beast was like a lion, and it had wings of an eagle. Nung una, inisip ko na baka ito ay yung mga beast na to, baka ito ay alam mo yung armor, yung armor or yung logo ng mga king. Doon ko unang hinanap, pero hindi ko makita. Pinaisip sa akin ni Almighty Father. Dahil hindi ko naman maiisip to, hindi ko malalaman kung sino tong mga empire na to. Kung hindi sa akin, tinuro ni Almighty Father. Akala ko coat of armors, kaya nag-check ako ng coat of armors na may, alam niyo ba yung coat of armors? Hindi ba? Yung coat of armors, yun yung parang nagsisymbolize sa isang kingdom, yun ang kanilang logo, yun ang kanilang seal, no? Akala ko yun, pero hindi, no? So, itong first kingdom or first empire was like a lion and had wings of an eagle. Alam naman natin ang lion, matapang, wings of an eagle, may sariling decision. And I watched until its wings were torn off. Tinanggal ang wings. Ibig sabihin, the first empire was humbled by God. Kaya tinanggalan ng wings. Ibinaba ni Almighty Father kasi mayabang, no? Gustong lumipad ng mataas like an eagle. Kaya nung tinanggal ang kanyang wings, na-humble siya. And it was lifted from the ground so that it stood on 2 feet like a human being, and the mind of a human was given to it. So, nung tinanggal ang kanyang wings, nagkaroon siya ng, tumayo siya sa kanyang dalawang paa. Ng parang paa ng tao.
So, di ba, yung kingdom of Babylon, nung mamatay si Belshazzar, nagkaroon ng Medes, and Menet, Tekel, Parsin. So, yung Parsin, pahati ang iyong kingdom, magiging dalawa. So, yun yung 2 feet like a human being. And the mind of a human was given to it. Yung mind of a human being, kasi sa Babylon, doon unang na buksan ang isip ng mga tao. Kasali sa Babylon Kingdom, yung Tower of Babel. Nung nasira yung Tower of Babel, doon din itinayo ang Kingdom of Babylon. So, Babel is confusion. Yung Babel, nag-umpisa doon, si Nimrod. Babalik tayo sa umpisa, si Nimrod, si Semiramis, no? Natutong gamitin ang mga halaman para abusuhin ang sarili. No? Naiintindihan niyo ba yung ibig sabihin ng abusuhin ang sarili sa pamamagitan ng mga halaman? Naging mga blue lotus flower, yon. Okay? Inabuse nila yung paggamit nun. Nag-hallucinate sila, nagkakaroon sila ng kung ano-ano ang naiisip nila. Dahil may mga plants talaga na gano'n, di ba? Alam naman natin. Alam niyo naman siguro ngayon kung ano yung mga plants na merong hallucinogenic effect. Yung cocaine galing sa coca leaves, yung morphine galing din sa mga halaman. At yung cannabis oil, galing din yun sa halaman. So, natuto yung mga taong gamitin yon. At natuto rin silang, marami silang natutunan. Maliban pa ron, ang natutunan nila ay, babasahin natin yung mga discovery, ancient discovery ng Babylon. Sila nakadiscover, first map, cuneiform, yung form of writing. Agriculture, natuto silang magtanim. Sa Babylon to, no? Urbanization, natuto silang magplan ng lugar kung saan ilalagay ang mga dapat na paglagyan ng mga important places kung saan ilalagay. Astrology and horoscopy. So, natuto silang tumingin sa mga stars, sa mga moon. Kaya nga yung Zoroastrianism, that's the oldest religion. So, pagan religion yon. So, up to now, yung pagan religion, galing sa Zoroastrianism, ginagamit pa rin ng mga tao, hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. Doon nakabasa yung religion ninyo. Dahil si Almighty Father, hindi siya nagtatag ng religion, ang itinatag ni Almighty Father ay ang family. Kaya nga, di ba, may son, Abraham, Isaac, Jacob, may son, puro mga anak, ganon, magpadami kayo. Family, hindi religion. Iba ang religion. Tapos, concept of time. So, ito yung in-invent ng Babylonian kingdom or Babylonian era or era. Sailboat. Natuto silang sumakay or magawa ng bangka. First wheel. Yung chariot. Tsaka chariot. So, yung chariot, yung sinasakyan na may gulong, tapos mabilis kang aandar. Mabilis kang mapapunta sa paroroonan mo kung sasakay ka. Sa ngayon, parang bisikleta. The study of mathematics. So, may mga fractions na sila nun, no? Marunong na sila magsukat ng mga bahay, magsukat ng kung ano, gaano kalayo, mga distance. Marunong na sila nun.
algebra. So, yung Pythagoras theorem, doon din galing. Doon nakabase. So, yung pagme-measure, yung Babylonian era din. Tsaka yung mga shapes and sizes ng mga structure or architecture. Kaya ang daming ano ba to? Naibigay, contribute ng Babylon era or ng mga Babylonians. Kaya nga tinatawag sa panaginip ni Daniel, ang parte nun ay head na gold. Dito sa isang sa isang vision na naging vision ni Nebuchadnezzar. Yun yung head. So ito yun. Ang hirap explain. Di ba nagkaroon ng si Nebuchadnezzar? Nagkaroon siya ng panaginip. So yung panaginip ni Nebuchadnezzar, halos pareho sila ng panaginip or vision ni Daniel. Ipinakita kay Nebuchadnezzar. So, yung kay Nebuchadnezzar, head made of gold. Dito naman ay, ang description naman kay Daniel ay lion with wings of an eagle. Naintindihan niyo ba? Walang sasagot. ako naman nakakaintindi na sinasabi ko. Sana ba yun? Hanapin ko kay Daniel chapter dito sa Daniel chapter 2. So, yung napanaginipan ni Nebuchadnezzar was a large statue, diba? Na hindi niya matandaan yung kanyang panaginip ni King Nebuchadnezzar. So, yung statue na yon with a head made of gold. So, dito naman sa vision ni Daniel, yung pinakauna dito, Babylon din yon. Kasi, like a lion. Okay? So, head, yung gold kasi nga, itong mundo na to, nakabase sa Babylon. Yung mundo na to nakabase sa mga invention ng Babylon. Yan, Babylonian. Kaya itong panaginip ni Daniel, halos ganun din, pero iba ang description. Pero, yung first empire, or first beast, ito yung Babylon. O, nagkakaintindihan na ba? So, inihalin tulad natin yun, kino-compare natin yung dream ni Nebuchadnezzar, yung nakalimutan na niya na in-interpret sa kanya ni Daniel, pati itong dream ni Daniel. So, kino-compare natin, ano? Yung Daniel chapter 2, tsaka Daniel chapter 7. So, itong first beast, ito yung Babylonian Empire. Sa panaginip ni King Nebuchadnezzar ay yung head made of gold. Kasi kaya nga gold, dahil maraming na i-contribute ang Babylonian Empire. Dito naman tayo sa verse 5. And there before me was a second beast, may pangalawang animal, which looked like a bear. It was raised up on one of its sides, and it had 3 ribs in its mouth between its teeth. It was told, get up and eat your fill of flesh. So yung second beast, mukhang bear, it was raised up on one of its sides.
So may dalawang sides siya, pero naitayo yung one of its sides. Isang Medes, isang Persian Empire, pero one of its sides. So yung Persian Empire. Naintindihan nyo? Persian Empire kasi one of its sides. Dalawang side yan, di ba? Medes tsaka Persian na binanggit dito sa kay Daniel chapter 6. So mas namayani yung Persian Empire. So itong verse 5, ito yung Persian Empire. And it had 3 ribs in its mouth between its teeth. It was told, get up and eat your fill of flesh. So meron ngayong kagat-kagat na 3 ribs, yung bear na tumayo sa isang side lang. So yung Persian Empire yon, no? May kagat-kagat na 3 ribs. Ano yung 3 ribs na yon? Yung 3 ribs na yon, na kagat-kagat niya, ibig sabihin nun, meron 3 places nasakop siya. So, ano yung mga nasakop ng Persian Empire? Mesopotamia, Egypt's Nile Valley, and India's Indus Valley. So, 3, no? So, kung sa ngayon, Europe, Africa, and Asia. Yung India, sinisimbolize ng Asia, Egypt, Africa, banda. Yung Mesopotamia, nasasakop nito ay yung Europe, Turkey, Greece, yung mga malalapit na lugar, Bulgaria, yon. Sakop yun ng Europe, di ba? Kaya 3 bone. Kasi wala namang sense of geography nung time na yon. Kaya 3 bone, 3 lugar na malaki ang sakop ng Persian Empire. Nasa panaginip ni King Nebuchadnezzar, ito yung made of silver from the chest up to the upper thigh. Made of silver. Belly and the thighs of bronze. Yon. Panaginip ni Nebuchadnezzar. So magkahalintulad pero magkaiba ang pinakitang vision ni Almighty Father, pero magkatulad ng explanation. Dito sa verse 8, ay babalikan ko, no? Kung dito sa verse 4, Babylonian Empire. Sa verse 5, Persian Empire. Sa verse 6 ng Daniel chapter 7, ito yung Roman Empire. And after that, I looked, and there before me was another beast, one that looked like a leopard. And on its back, it had 4 wings like those of a bird. This beast had 4 heads, and it was given authority to rule. So, alam naman natin na yung Roman Empire under Diocletian, nagkaroon ng tetrarch. Kaya nga, di ba, Herod the Tetrarch. Kaya may tetrarch kasi yung Roman Empire nahati sa 4 na pamumuno. So, yung tetrarch means rule of 4.
Kaya nga itong leopard na beast, on its back, it had 4 wings like those of a bird. This beast had 4 heads, and it was given authority to rule. So yung wings, 4 na wings, 4 na head, authority to rule, yun nga yung tetrarchy. So the tetrarchy means the rule of 4. It derives from the Greek words for and rule, arc. In practice, the word refers to the division of an organization or government into 4 parts, with a different person ruling each part. So it was established by Emperor Diocletian or Diocletian. So yung tetrarchy, merong 2 head emperors at saka 2 junior emperors. So ngayon alam na ninyo, no? Na ito ay ang Roman Empire, yung leopard. Kaya tinawag na leopard yung beast kasi may tagpi-tagpi. Alam naman natin na pag may tagpi-tagpi ang leopard, camouflage. Naka-camouflage siya. Itinatago yung kanyang kamalian. Kunyari, laging for the good of the people ang gusto niyang gawin. Kaya naka-camouflage. Hindi pinapakita yung tunay na ugali. Ngayon, sa panaginip naman ni Nebuchadnezzar, belly and thighs made of brass. Yun yung Roman Empire. Kung yung head sa panaginip ni Nebuchadnezzar ay Babylonian Empire, yung from chest naman up to the arms, yun yung Persian Empire. Ngayon yung Roman Empire naman ay belly and thighs made of brass. Yung Persian Empire, marami rin siyang na-contribute, no? Banggitin natin yung mga na-contribute ng Persian Empire para makita ninyo kung bakit yung 4 na empire na to or yung first 3 empires na to ay binanggit dito sa Bible. A postal service, road network, functioning government, first declaration of human rights, irrigation, refrigeration, landscape gardens, and the word paradise. Birthday celebrations, okay, may birthday celebrations dahil inimbento ng mga Persians. Animation, guitar, dessert, monotheism, elite military units and uniforms, windmills and air conditioning, postal system and a highway, the teaching hospital, heavily armored cavalry. So, nabuo ang mundo na to because of the empires, Babylonian Empire, Persian Empire, and the Roman Empire. Kasi ang na-contribute naman ng Roman Empire, responsible for the development and of modern-day English words. At yung mga ano ba yung mga na-contribute ng Roman Empire? Sandali, hanapin ko pa. Roman aqueducts, Roman roads, thermal heating system, sewage pipe system, widespread use of concrete. So, ang mundo natin nakabase sa Babylonian, Persian, and Roman Empire. So, naintindihan nyo na yung panaginip ni Daniel na naging panaginip din ni Nebuchadnezzar. Verse 7, and after that in my vision, at night I looked, and there before me was a 4th beast, terrifying, frightening, and very powerful. It had large iron teeth. It crushed and devoured its victims, and they trampled underfoot whatever was left. It was different from all the former beasts, and it had 10 horns. So, yung 10 horns, nagbanggit ng 10 horns. So, makikita sa Book of Revelation,
na yung beast sa Book of Revelation merong 10 horns. So, itong fourth beast, hindi pa siya lumalabas. Nagpapakilala pa lang siya ngayon. No? Alam niyo ba yun? Nagpapakilala ang fourth beast ngayon. While I was thinking about the horns, there before me was another horn, a little one, which came up among them, and 3 of the first horns were uprooted before it. This horn had eyes like the eyes of a human being, and a mouth that spoke boastfully. And that's the Book of Revelation then. As I looked, thrones were set in place, and the Ancient of Days took his seat. His clothing was as white as snow. The hair of his head was white like wool. His throne was flaming with fire, and its wheels were all ablaze. A river of fire was flowing, coming out from before him. Thousands upon thousands attended him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated, and the books were opened. So nabanggit, the books were opened. Like in the Book of Revelation, may mga book na naka-open. Kahit hindi magkakilala si Daniel, saka si John the Apostle, or John the Evangelist, yung vision ni Daniel na ibanggit ni John. Bakit nabanggit ni John? Because ang nag-reveal sa kanya si Jesus Christ tsaka si Almighty Father kay John. At kaya lang alam din ni Daniel to, ang nag-reveal sa kanya si Almighty Father at ang Holy Spirit. Kaya alam ni Daniel. So iisa ang sinasabi ni Almighty Father, ni Jesus Christ at ng Holy Spirit. Ang layo ng agwat ng taon. Then I continued to watch because of the boastful words the horn was speaking. I kept looking until the beast was slain, its body destroyed and thrown into the blazing fire. The other beasts had been stripped of their authority but were allowed to live for a period of time. So nakalagay din, di ba, sa Book of Revelation to? Yung ibang mga beast, tinanggal sila ng authority pero may time sila. Makasulat sa Book of Revelation. Verse 13, in my vision, at night I looked, and there before me was one like a son of man, Jesus Christ. Binanggit si Jesus Christ dito sa Book of Daniel. Hindi pa nila alam, no, kung ano ang pangalan ni Jesus Christ. Pero pag binanggit na like a son of man, si Jesus Christ na to. Diba, laging sinasabi ni Jesus Christ sa New Testament, pag sinasabi niya yung sarili niya, Son of Man siya. Coming with the clouds of heaven, he approached the Ancient of Days and was led into his presence. Sino ang Ancient of Days? He approached the Ancient of Days, the Almighty Father, ang Ancient of Days, and was led into his presence. He was given authority, glory, and a sovereign power. Si Jesus Christ. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worshipped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away. And his kingdom is one that will never be destroyed. Hindi masisira ang kingdom ni Jesus Christ. Because of the Almighty Father, Jesus was given power and authority by the Almighty Father. Kasi si Jesus lang ang worthy. Wala nang iba pa. Kasi si Jesus ang nag-save sa atin. Hindi ba kayo natutuwa noon? Ako natutuwa ako. Kayo hindi ba kayo natutuwa? Dahil ang
victory ni Jesus, victory din natin. Victorious si Jesus, victorious din tayo. Dahil nakadikit tayo kay Jesus. Isinasama tayo ni Jesus to reign with Him. Tinatawag tayong kaibigan. Brethren. A Daniel was troubled in spirit. So verse 15. And the visions that passed through my mind disturbed me. I approached one of those standing there and asked him the meaning of all this. So na-trouble si Daniel. Hindi niya maalaman kung ano ibig sabihin nun. Kasi natakot siya, no? Si Daniel. He was perplexed. Naguluhan siya, natakot siya sa mga beast na nakita niya. So he told me and gave me the interpretation of these things. The 4 great beasts are 4 kings that will rise from the earth. So natapos na, yung 3 beast. Babylon, Persian, and Roman Empire. Ngayon may pang-4 na beast, hindi pa dumarating, nagpapakilala pa lang sa atin unti-unti sa ngayon. But the holy people of the Most High will receive the kingdom and will possess it forever. Yes, forever and ever. Pero, ang mga servants ni Almighty Father ang makakatanggap ng kaharian ni Jesus Christ. At tayo ay mag-reign kasama ni Jesus Christ in heaven. Forever. Yes, forever and ever. Eternal life with Jesus and our Father. Kaya dapat tayo lagi maging thankful. Invited tayo to reign with Jesus in heaven. Yung mga bagay dito sa mundo, we do it for naught. Alam niyo yung naught? We do it for nothing. Not, N-O-U-G-H. N-O-U-G-H-T, not. Not means nothing. Lahat ng bagay na ginagawa natin dito sa mundo, it's for nothing. Nagpapakahirap tayo. For what? Nothing. Kasi, it will not last forever. So, ano ang dapat natin gawin? To trust God. And habang nandito tayo sa mundo, maging blessing tayo to other people, to our brethren. Maging fruitful tayo. Yun ang importante. Fruitful in the spiritual sense, no? Ano ba yung fruits of the Holy Spirit? Pabanggitin natin ulit. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Then, verse 19, then I wanted to know the meaning of the 4th beast, which was different from all the others and most terrifying. So yung beast, or yung empire na papadating, mas nakakatakot kaysa sa Babylon Empire, kaysa sa Persian Empire, kaysa sa Roman Empire. With its teeth, with its iron teeth and bronze claws, the beast that crushed and devoured its victims and trampled underfoot whatever was left. Lahat sinisira ng beast, lahat ng mga bagay na magaganda sinisira ng hayop, ng animal na padating ngayon. Kaya inihahalin tulad sa animal kasi walang puso. Walang wisdom. Walang pagmamahal na nagmamalasakit. Puro selfishness. Kasi yung ang animals, di ba, mga selfish lang sila. Kung ano lang yung nature nila na kumain, ng away, yun lang ang kaya nila. So kaya inihahalin tulad sa mga beasts
sa mga animals. Verse 20, I also wanted to know about the 10 horns on its head, and about the other horn that came up, before which 3 of them fell, the horn that looked more imposing than the others, and that had eyes and mouth that spoke boastfully. Yung 3 horns, no, na binabanggit dito ni Daniel, looked more imposing than the others. Sino yung 3 horns na yan? Yung isa yung dragon, yung isa yung beast, isa ay false prophet. As I watched, this horn was waging war against the holy people and defeating them. Sinisira ng beast yung mga faithful followers of the Almighty Father. Pati na rin, hindi lang yung sinisira physically, no, kundi mentally and spiritually. And binebend nila or pinapervert nila ang katotohanan. Yun ang isa sa mga ibig sabihin ng waging war against the holy people and defeating them. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi lang yung pinapatay, kundi pati yung mind, gusto nilang i-conform to their standard and rules na wala naman sa kautusan ni Almighty Father. Baluktot sa kautusan ni Almighty Father. Verse 22, until the Ancient of Days came and pronounced judgment in favor of the holy people of the Most High, and the time came when they possessed the kingdom. Until the Ancient of Days came. Sino yung Ancient of Days came? Si Almighty Father, inutusan niya si Jesus Christ, yung Son of Man, kung kailan ang dating niya dito sa mundo, to pronounce judgment in favor of the holy people, para kunin na niya ang kanyang mga faithful followers. At kukunin na ni Almighty Father ang nararapat na kingdom para sa kanyang mga faithful followers. Verse 23, He gave me this explanation: the 4th beast is a 4th kingdom that will appear on earth. It will be different from all the other kingdoms, and it will devour the whole earth, trampling it down and crushing it. The 10 horns or 10 kings will come from his kingdom. Alam naman natin 10 horns, no? Ay, no, 10 leaders. After them, another king will arise, different from the earlier ones. He will subdue 3 kings. He will speak against the Most High and oppress His holy people and try to change the set times and laws. I-oppress niya yung holy people, yung beast na darating, yung king na napakasama. He will try to change the set times and laws. Ano ba yung try to set the times and laws? Ngayon, may mga pinapervert na mga law, na batas, no? Ano ba yung mga example ng pinapervert na mga batas ngayon? Mga batas na iibahin, or iniba na, actually. Same-sex marriage. Normalizing pedophilia. Sexual perversion. Magiging normal na yung ipapakita sa mga tao yung kanilang mga perverted ways in public. Hindi na itinatago ng mga tao ang kanilang mga kasalanan. Pinagmamalaki pa. Pati yung sorcery. Alam naman natin lahat na ang sorcery
no? Isa sa mga branches ng sorcery ay ang pagmimix-mix ng mga gamot. Pagmimix-mix ng mga halaman. Pagmimix-mix ng mga chemicals. Isa sa branch ng sorcery yon. May gumagaling na ba sa chemotherapy? Kung talagang makakatulong ang chemotherapy, bakit mahal ang chemotherapy? Selfishness, greediness. Walang gumaling sa chemotherapy. At pag sinabing chemotherapy, hindi mo alam kung anong gamot meron yon. Kung ano ang component or ingredient ng chemotherapy, hindi mo alam eh. Sasabihin ng chemotherapy, ang gagaling ka niyan. Sa cancer, gagaling ka. Magtataka ka, ano ang chemotherapy? Chemotherapy, gagaling ka. Yun lang ang explanation. Pero yung ingredients, sasabihin ba nila hindi? Ngayon, yung mga itinutusok sa mga tao, sinasabi ba lang ingredients o hindi? Sinasabi, hindi ka magkakaroon ng sipon pag meron ka niyan, nagkakaroon ka pa rin ng sipon. Bakit ganon? Selfishness, greediness, pera, business. At kung i-check mo yung ingredients ng mga vaca, no? Kaya vaca ang tawag doon kasi unang nakuha ang vaca sa baka. Okay? Kaya vac ang tawag, baka or cow kasi una na na-invent yon galing sa mga milkmaid na nagmi-milk ng mga baka. Bakit sila hindi nagkakaroon ng sugat sa kamay? Malilinis ang kanilang kamay. Kung i-check nyo yung history nun, ng baka, magaling ang magaganda ang kamay ng mga milkmaid. So, doon nila na-invento yon. So, from there, naiba na iba yung ingredients ng inilalagay na gamot or inilalagay na chemical. At merong human albumin. Ang human albumin, makukuha yon sa mga aborted fetus. Lahat meron. Pag nagpabaka ka, may human albumin. Aborted fetus. Kung ang gagawa nun ay isang babae na nasa kubo, may malaking kawali, gahalo-halo ng ganun. Ube pa lang niluluto, alaya, hindi. Naghahalo-halo ng ganun, kumukulo, tapos makakakita ka ng mga maliliit na hayop na nasa botelya or maliliit na mga korting tao. Tapos imimix dun sa kawa, anong iisipin mo? Mangkukulam yan. Kaya nga, pharmakia, sorcery, isang branch yun na nakuha sa Babylonian Empire. Kaya, yung first 3 empires, yun yung nag-form ng mundo natin. Yung mga invention nila. Nagkaroon ng utak, math, science, gano'n. Doon mismo. Kaya yun ang binabanggit dito sa Bible. Hindi yung mga Ottoman Empire, British Empire, Han Dynasty, Mongol Dynasty. Wala yung
malaking na-contribute dahil lahat na na-imbento na itong 3 empires na to. Ngayon, yung padating na empire, iba siya kumpara sa 3 empires na dumating. Kaya siya iba dahil iibahin niya yung law. Iibahin niya yung mga bagay-bagay. Kaya ngayon, nino-normalize, no, yung same-sex marriage, tsaka yung LGBTQRSTUVWXYZ. May mga pronouns pa. Nino-normalize yon. It's because after no, ni-introduce nila ang pedophilia. Perversion. Mga innocent kids. I-allow nila. Na ngayon, unti-unti nilang ini-introduce sa media. It's the work of Satan. Ginagawang normal yung tatanggal ng heartbeat or yung tao sa tiyan ng babae. Ginagawang normal. Ina-announce pa nila over the internet. Sinasabi pa nila, nakapag 20 times na ako. Ganon, ina-announce nila. Hindi na kinakaya yung mga ganong gawain. Tao yun, may heartbeat yun. Pag may heartbeat ba, ano bang tawag doon? Sasabihin hindi ba kompleto? Pero ba't may heartbeat? Bagitin na naman natin Romans chapter 1 verse 28. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. Inalaw na ni Almighty Father. Binigay na sila sa kanilang mga gustong gawin sa buhay. Romans chapter 1 verse 26 to 29. Ulitin ko, no? For this reason, God gave them over to degrading passions, for their women exchanged natural relations for that which is contrary to nature. And likewise the men, too, abandoned natural relations with women and burned in their desire toward one another, males with males committing shameful acts, and receiving in their own persons the due penalty of their error. It's like Sodom and Gomorrah. And just as they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a depraved mind to do those things that are proper. People having been filled with all unrighteousness, wickedness, greed, and evil, full of envy, murder, strife, deceit, malice. Filled with gossips. Slanderers. Haters of God. Ang daming galit kay Almighty Father. Wala namang ginagawa si Almighty Father sa kanila. But to give them love, they hate God. Insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, nag-imbento ng mga kasamaan. Ang dami mga tao ngayon nag-imbento ng laging mga kasamaan. Mayayabang. Disobedient to parents. Ibig sabihin disobedient, not honoring parents, not being respectful. Without understanding, untrustworthy, hindi mapagkakatiwalaan, hindi nakakaintindi, unfeeling, walang pakiramdam, hindi nag-sympathize or empathize with other people, unmerciful, hindi maawain. And although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, they not only do the same, but also approve of those who practice them.
Kahit na alam nila ang kautusan ni Almighty Father, na ayaw ni Almighty Father, ng mga bagay na nakakadumi, na yung mga nagpa-practice ng mga kasamaan, ay ang karapat-dapat sila ay kamatayan. Ginagawa pa rin nila. They not only do the same, hindi lang nila ginagawa, kundi they also approve of those who practice them. Sila mismo approve yan. Tama yung ginagawa mo. Ina-approve nila ang mga maling gawain. So, ito yung mangyayari sa panahon ng fourth beast. Try to change the set times and the laws. The holy people will be delivered into his hands for a time, times and half a time. Yung mga holy people, or the people of God, or the followers, the true followers of God and Jesus Christ, masasaktan. They will be delivered into the hands of the beast. So, yung mga hindi magpapalagay ng mark of the beast, mahihirapan. I-allow ni Almighty Father yun. For a time, times and half a time. So, pag itong time, times and half a time, this is 3.5 years. Pag sinabing 3.5 years, kalahati ng 7 years. Alam naman natin na yung number 7 is a complete number. Ibig sabihin, kompleto na, tapos na. So, hindi pa matatapos kasi nga 3.5 years lang. Okay? Ibig sabihin, hindi pa tapos ang laban ni Almighty Father. Kasi ipagtatanggol tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kaya time, times and half a time, 3.5 years. Kasi kung 7 years to, ibig sabihin tapos na ang mundo. Complete na. Ibig sabihin, hindi complete. Kasi hindi pa ni Almighty Father tatapusin dahil siya ang mananalo, si Almighty Father. Kasi kalahati lang ito. Times and half a time. Verse 26, but the court will sit, and his power will be taken away and completely destroyed forever. Then the sovereign power and greatness of all the kingdoms under heaven will be handed over to the holy people of the Most High. His kingdom will be an everlasting kingdom, and all rulers will worship and obey Him. Si Jesus Christ, yung kingdom niya, hindi masisira. It will be everlasting. Yung the court, ano yung the court na to? Yung kaharian na itinatag, yung ng beast, masisira yon. Hindi yun i-allow ni Almighty Father na mag-reign forever. It will be destroyed. So makikita ito sa Revelation chapter 18. No, na darating si Jesus Christ to save us. At yung kingdom niya hindi matatapos. Yung kaharian ni Jesus Christ. So kung yung kaharian ni Jesus Christ hindi matatapos, yung pag-reign ni Jesus Christ hindi matatapos, nakadikit tayo kay Jesus Christ, kaya hindi rin natatapos yung pag-reign natin dahil nakadikit tayo kay Jesus Christ. Verse 28, this is the end of the matter. Ito ang katapusan ng usapin, sabi ng kanyang panaginip or vision. I, Daniel, was deeply troubled by my thoughts. Ako, si Daniel, sabi niya, sinulat niya, no? Kasi kaya rin may ito. Naguluhan siya, nahirapan siya, na-bothered siya, affected siya. Dahil sa mga vision na nakita niya na napakahirap, magiging mahirap para sa mga tao.
And my face turned pale. Namutla siya. Kinalabutan si Daniel. Nawala yung kanyang dugo na kung saan man napunta, naging pale siya. But I kept the matter to myself. Itinago ko ang mga bagay na to sa sarili ko. Sabi ni Daniel. Hindi niya ipinagsabi. Kasi alam niyang walang makakaintindi. Pero isinulat ito ni Daniel through the power of the Holy Spirit. And God allowed it to be read by us. Kasi darating ang panahon na may explain sa atin kung ano ang ibig sabihin ng dream ni Daniel. So ngayon, alam na natin ang dream ni Daniel. It's because of the Almighty Father, Jesus Christ and the Holy Spirit. And I thank them for all the help to share to you what they have given me. I give all the glory and honor to my King. On my own, hindi ko maintindihan ito. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin ito. But God made me understand these things to share to you what it means. Kasi mahal tayo lahat ni Almighty Father. Kaya gusto niyang maintindihan natin kung ano yung kanyang mga salita, kung ano yung vision na ipinakita niya kay Daniel. Nang sa ganon, lalong mapupurihan ang pangalan ni Almighty Father, saka ni Jesus Christ. Ini-open na sa atin lahat ni Almighty Father, lahat ng mystery of the Bible, lahat ng mga dreams, ng mga prophets, pinapaalam na niya sa atin. Lahat ng mga gustong sabihin, pinapakita niya sa atin. Si Jesus Christ, pinapakita niya sa atin dito sa Old Testament. For us to trust Jesus, na si Jesus ang kanyang pinili. Na magkaroon ng kingdom forever. Dahil si Jesus Christ, He loves the Almighty Father so much. Kaya, ipinakilala sa atin ni Jesus Christ, si Almighty Father. Kasi, kilala ni Jesus Christ si Almighty Father, na si Almighty Father, loving siya. Gentle, kind, slow to anger. Alam ni Jesus na mabait si Almighty Father. Kaya ipinakilala sa atin ni Jesus. Kahit nakilala tayo ni Almighty Father, hindi natin siya kilala. Pero siya kilala niya tayo. Kaya ngayon nire-reveal ni Almighty Father lahat-lahat sa atin. Kaya lagi tayong magpasalamat sa kanyang pagmamahal. Hindi natin alam kung kailan ang dating ng second coming ni Jesus Christ. Yung pagdating ni Jesus Christ as judge of this world, yung kanyang pangalawang pagbabalik. Hindi natin alam.
Kahit si Jesus hindi niya alam din. Pero, mangyayari yon. Nasa Old Testament nakalagay, pati sa New Testament. Hindi binabali ni Almighty Father ang kanyang sinabi. Pag sinabi ni Almighty Father, sinabi niya. Kung nakikita nyo yung mga king dito, no? Yung si Belshazzar, si Darius, pag sinabi ng mga king, sinabi nila. Mas lalo pa si Almighty Father. Pag sinabi ni Almighty Father, gagawin niya. Pag sinabi ni Almighty Father na mahal niya tayo, totoong mahal niya tayo. Pag sinabi ni Almighty Father na ginagawa ko ang lahat, sasabihin ni Almighty Father, sa ginagawa ko ang lahat para sa inyo dahil mahal ko kayo, totoong mahal tayo ni Almighty Father. Totoong we will reign with Jesus in heaven. Totoo yun. Dahil yung tatay natin, hindi sinungaling. Mabait siya. Truthful, is true and faithful. Yun ang kanyang katangian. Holy, righteous. And the only one who is good. Sabi ni Jesus, only our Father is good. Wala nang iba pa. Sabi ni Jesus Christ. That's how Jesus respects God. Kaya gagayahin din natin si Jesus. Mamahalin din natin si Jesus. Ilalagay natin sa puso natin yung mga sinasabi ni Almighty Father sa atin. Yung mga nababasa natin sa Bible. Yung mga examples na binigay ni Jesus. Ilalagay natin sa puso natin. Dala-dala natin yon. Treasure yon. Treasure na madadala natin in heaven. Yun lang yung madadala natin. Si Jesus Christ na binigay sa atin, treasure na yan, importante. Yung turo sa atin, yun ang treasure. Almighty Father, our treasure. Jesus Christ, our treasure. Lahat ng mga treasures here on earth, it's just a mirage. It'll not last forever. Lahat ng bagay dito sa mundo, iiwan natin. Ano ang dala-dala natin? Kahit yung katawan natin, hindi natin pag-aari. No? Wala tayong pag-aari. Yung buhay natin, hiram lang natin. Pero binigyan tayo ng importansya. Sino ba tayo para bigyan ng importansya? Makasalanan tayo. But because of Jesus, masasave tayo. Because of the love of the Almighty Father. Thank you, and God loves us all so much.